May mga amoy na hinding-hindi mo malilimutan. Amoy ng bagong saing na kanin sa malamig na umaga. Amoy ng sampaguita na gumagapang sa bintana kapag dapit hapon. At ang amoy ng pabango ng lalaking minahal mo ng buong puso at siya ring nag-iwan sa'yo na parang basahan. Pagkalipas ng 20 taon, sa pagbabalik ko mula sa disyerto ng Dubai, hindi ko inakalang sasalubong sa akin ang amoy na iyon. At sa lahat ng lugar, sa loob pa mismo ng kwarto ng kaisa-isa kong anak. Ma, dito ka na muna sa kwarto ko. Mas malinis dito, kaka-general cleaning ko lang kahapon, sabi ni Miguel, ang anak kong halos 2 dekada kong nakikita lang sa screen ng cellphone. Ngayon, heto siya sa harap ko. Isang binatang matangkad, malinis manamit, at may ngiting kasing liwanag ng araw. Ang munting anghel na iniwan ko noon, ngayon ay lalaki na. Hinila niya ang maleta kong halos kasing bigat ng lahat ng sakripisyo at pagtitiis ko sa loob ng 20 taon. Pinunasan ko ang mga luhang hindi ko namalayang tumulo na pala. Salamat anak. Ang laki-laki mo na talaga. Para ka lang dati kasing liit ng unan na to. Tumawa siya, isang tawang musika sa aking pandinig. Manaman, syempre, 27 ako, alangan namang pandak pa rin ako. Inayos niya ang mga gamit ko sa isang sulok. Magpahinga ka na muna ma. Ipaghahanda kita ng merienda. Naiwan akong mag-isa sa kwarto, ang kwarto niya. Dahan-dahan kong hinaplos ang pader na dati puno ng mga drawing ng robot at eroplano. Ngayon, isang poster ng kung anong banda at isang simpleng orasan na lang ang nakasabit. Inilibot ko ang aking paningin. Maayos ang pagkakatupi ng kumot sa kama, nakasalansan ng maigi ang mga libro sa maliit na estante, isang laptop ang nakapatong sa mesa, katabi ng ilang papeles. Halatang masinop ang anak ko, napangiti ako. Lahat ng pagod ko, lahat ng Pasko at Bagong Taon na mag-isa ako sa maliit na kwarto sa Dubai habang nag-aalaga ng anak ng iba, lahat ng iyon ay sulit na sulit. Dahil napalaki ko si Miguel ng maayos. Kahit malayo ako. At doon, habang nilalasap ko ang tagumpay ng pagiging isang ina, naamoy ko iyon. Isang pamilyar na halimuyak, sandalwood at kaunting citrus. Amoy na minsan ay nagpakilig sa akin hanggang buto. Amoy na minsan ay naging dahilan kung bakit pakiramdam ko ako na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. At ang syaring amoy na kumapit sa damit ko noong gabing umiyak ako hanggang sa maubusan ng luha. Napatigil ako. Saan nanggagaling iyon? Lumapit ako sa cabinet na gawa sa Nara. Bahagyang nakabukas ang pinto nito. Sumingaw mula sa loob ang matapang na. Nabitawan ko ang suit na para bang napapaso ako. Bumagsak ito sa sahig na may mahinang kaluskos, pero sa pandinig ko, kasing lakas iyon ng isang kulog. Ang puso ko, na kanina lang ay puno ng saya, ngayon ay parang pinipiga sa loob ng dibdib ko. Hindi lang amoy. Alaala iyon. Pangarap na binuo, puso na dinurog. Ma, heto na ang merienda. Ang masayang boses ni Miguel ay parang galing sa napakalayong lugar. Pumasok siya na may dalang tray. Nakapatong doon ang 2 tasa ng mainit na kape at isang platito ng paborito kong pandikoko na halatang bagong bili mula sa panaderya sa kanto. Ngumiti siya, ang parehong ngiting nagpatunaw sa puso ko kanina lang. Pero ngayon, may aninong bumabalot sa ngiting iyon, isang anino na 20 taon ko nang tinakasan. Oh, ma, bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong niya, bahagyang kumunot ang noo. Ibinaba niya ang tray sa maliit na mesa. Ayos ka lang? Baka na jetlag ka lang. Pinilit kong umiti, isang ngiting pakiramdam ko ay magbibitak sa aking mukha. Ayos lang, anak. Medyo nahilo lang siguro sa biyahe. Yumuko ako para pulutin ang suit, nanginginig ang mga kamay. Inayos ko ito at maingat na isinabit pabalik sa pinto ng cabinet. Kailangan kong mag-ingat, kailangan kong malaman. Umupo ako sa gilid ng kama, katapat niya, kinuha ko ang tasa ng kape. Ang init nito ay gumapang sa aking palad, pero hindi nito kayang pawiin ang ginaw na nararamdaman ko sa loob. Anak, sinubukan kong gawing normal ang boses ko, kanino tong sweet na to, tumingin ako sa damit na nakasabit, mukhang mahal, at, ang bango, pamilyar. Ngumiti si Miguel, isang ngiting puno ng paghanga at orgulyo. Ah, yan po. Kay Sir Rafael po. Yung boss ko. Rafael. Parang bombang sumabog ang pangalan na iyon sa loob ng isip ko, Rafael. Isang pangalan na minsan kong isinulat sa bawat pahina ng aking diary, isang pangalan na ibinulong ko sa hangin gabi-gabi. Ang pangalan ng lalaking nangako sa akin ng habambuhay na pag-ibig sa ilalim ng puno ng mangga sa plaza, bago niya ako iwanang luhaan at nag-iisa. Boss mo? Nagawa kong itanong, kahit pakiramdam ko ay wala ng hangin sa aking mga baga.
Opo, ma, masigla niyang sagot, walang kamalay-malay sa bagyong nagwawala sa loob ko. Si Sir Rafael de Villa, ang may-ari ng De Villa Holdings. Executive assistant niya po ako. Grabe John, ma. Napakagaling na tao. Matalino, respetado. Sobrang dami kong natututunan sa kanya. Hinawakan niya ang isang pandekoko at iniabot sa akin. Kain ka na ma. Paborito mo to, di ba? Tinitigan ko ang tinapay, parang umikot ang sikmura ko. Ang lalaking sumira sa buhay ko, ang dahilan kung bakit kinailangan kong mangibang bayan at iwan ang sarili kong anak, ay siya palang sir na tinitingala at hinahangaan ni Miguel. Ang mundo ko, na akala ko ay nabuo ko ng muli, ay gumuho sa isang iglap. Ganun ba, sabi ko na lang at ipinilit na kagatin ang tinapay na parabang abo ang lasa. Sikat pala ang boss mo. Bigla kong naalala ang huling sulat niya, na iniwan lang sa ibabaw ng mesa sa maliit na apartment na inuupahan namin noon, nakasulat sa mamahaling stationery na may logo ng kumpanya ng pamilya niya. Elena, patawad, hindi pa ako handa sa responsibilidad. Kailangan kong unahin ang mga pangarap ko. At ngayon, heto ang anak ko, ang bunga ng responsibilidad na tinalikuran niya. Buong pagmamalaking nagtatrabaho para sa lalaking iyon, tinutulungang buuin ang mga pangarap na ipinalit niya sa amin. Napatingin ako kay Miguel. Masaya siya. Kontento. May direksyon ang buhay. At ang direksyon na iyon ay itinuturo ng lalaking pinilit kong kalimutan sa loob ng 20 taon. Paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko sisirain ang mundong ginagalawan niya, ang paghangang nararamdaman niya, nang hindi ko dinudurog ang sarili niyang puso? Ang pagbabalik ko, na dapat sana'y isang masayang simula, ay naging simula ng isang bangungot. Naiwan akong nakaupo sa kwarto ng anak ko, umiinom ng kapeng lumamig na, habang ang amoy ng kahapon ay nanunuot sa bawat sulok, bumubulong ng mga lihim na matagal ko nang ibinaon. Salamat, anak. Paborito ko nga to, sabi ko, pinipilit kong lunukin ang pandekoko, kasabay ng katotohanang unti-unting lumulunod sa akin. Bawat ngiti ni Miguel, bawat salita ng papuri niya para sa lalaking iyon, ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ko. Sabi sa'yo, ma, sagot niya, sabay higop sa kanyang kape. Alam mo, ma, si Sir Rafael, akala mo kung sinong strikto at seryoso. Pero napakabuting boss niyan. Last month, nagkasakit yung nanay ng isang janitor namin. Walang tanong-tanong, si Sir mismo ang nag-abono para sa ospital. Hindi niya iyon ipinangalandakan. Narinig ko lang sa chismis. Napatango na lang ako. Iyan si Rafael. Magaling magpakita ng kabutihan sa harap ng ibang tao. Marunong maging bayani sa kwento ng iba. Pero sa kwento naming dalawa, siya ang kontrabida. Pinilit kong ibahin ang usapan. Kumusta naman ang love life mo, anak? Tanong ko, umaasang may ibang mundo siyang ginagalawan bukod sa trabaho. Napakamot siya sa batok, 1 kilos na namanan niya sa akin. Nako, ma, wala pa yan, focus muna sa work. Sabing nga ni Sir Rafael, build your empire first before you look for your queen. May punto, di ba? Napatigil ako sa pag-inom ng kape. Pati ba naman sa pag-ibig, ang anino pa rin ni Rafael ang sumusunod sa anak ko. Ang lalaking tinalikuran ang sarili niyang responsibilidad para buuin ang kanyang imperyo, ay siya ngayong nagbibigay ng payo sa anak naming huwag munang maghanap ng reyna. Ang kapalaran ay tila isang mapaglarong tadhana na pinagtatawanan ako. Ma, gusto mo, mamalengke tayo? Biglang sabi ni Miguel na para bang nabasa niya ang bigat sa aking dibdib. Lutuan kita ng paborito mong sinigang na baboy para sa dinner. Yung totoong sinigang, ha? Sa sampalok, hindi yung sa sachet lang. Welcome home dinner mo. Ang alok niya ay parang isang salbabida na inihagis sa akin. Isang pagkakataon para makahinga, para makalabas sa kwartong ito na amoy Rafael. Tumango ako, mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sige, anak, tara. Paglabas namin ng bahay, sasalubong agad sa iyo ang pamilyar na ingay ng Maynila, ang sigawan ng mga nagtitinda, ang busina ng mga sasakyan, at ang init na yayakap sa balat mo. Pumara si Miguel ng jeep. Divisoria, 2 po, sabi niya sa driver sabay abot ng bayad. Umupo kami sa dulo, magkatabi, siksikan, maingay, maalinsangan. Ito ang Pilipinas na iniwan ko. Ito ang Pilipinas na sabik kong binalikan. Ngunit habang tumatakbo ang jeep, at habang pinagmamasdan ko ang mga nagbabagong tanawin sa labas, mga bagong gusali, mga fast food chain, na wala pa dati, ang isip ko naman ay bumibiyahe pabalik sa nakaraan. Naalala ko noong kami pa ni Rafael.
Ganito rin kami, nakasakay sa jeep, pauwi mula sa unibersidad. Magkahawak ang aming mga kamay, nakasandal ang ulo ko sa balikat niya, pinapangarap ang isang simpleng buhay, isang bahay na may maliit na hardin, 2 anak, isang aso. Mga pangarap na kasing simple ng sinigang na lulutuin namin ngayong gabi. Mga pangarap na tinangay ng hangin. Napatingin ako kay Miguel na abala sa pagtingin sa labas ng bintana. Ang kanyang profile, ang hugis ng kanyang ilong, ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo habang may malalim na iniisip lahat yon ay kuha kay Rafael. Paano nangyari na sa loob ng 20 taon, ni minsan ay hindi ko naisip ang posibilidad na magkikita silang dalawa. Siguro dahil para sa akin, si Rafael ay isang multo na lang, isang alaala na dapat manatili sa nakaraan. Hindi ko inakalang ang multo na iyon ay isang taong nabubuhay, humihinga, at ngayon ay humuhubog sa kinabukasan ng sarili niyang anak. Ma, okay ka lang talaga? Tanong ulit ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang kamay ko, namumutla ka ma. Pinisil ko ang kamay niya. Ang init ng palad niya ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Ngumiti ako, isang pilit na ngiti. Okay lang, anak. Masaya lang ako. Masaya akong kasama ka na ulit. Bumaba kami ng jeep sa gitna ng magulong palengke ng Divisoria. Ang amoy ng mga sariwang isda, gulay, at karne ay naghalo-halo sa hangin, pero para sa akin, iisa lang ang amoy na nangingibabaw. Ang amoy ng pabango ng lalaking minsan kong minahal. At ngayon, alam ko na. Hindi na ito isang multo mula sa kahapon, ito na ang aking kasalukuyan, at marahil, pati na rin ang aking kinabukasan, at iyon ang kinatatakutan ko ng higit sa lahat. Ang palengke ay isang magulong paraiso, sigawan dito, tawaran doon. Ang amoy ng sariwang karne, isda, at gulay ay naghahalo sa hangin, isang pamilyar na amoy na nagsasabing, nasa Pilipinas ka na. Hinayaan kong hilahin ako ni Miguel sa mga masisikip na eskinita. Para akong bata na muling natututo kung paano gumalaw sa sarili kong bayan. Dito, ma, suki ko to, sabi niya sabay turo sa isang pwesto ng karneng baboy. Tita, pabili po ng kalahating kilong liempo, yung maganda po ang taba. Ngumiti ang tindera. Nako, Miguel, kasama mo pala ang maganda mong nanay. Kakauwi lang, maam. Opo, kahapon lang po, sagot ko, medyo nahihiya pero masaya sa papuri. Kitang-kita nga. Artistahin. Sabi pa ng tindera. Heto, Miguel, pinili ko na yung pinakamaganda. Welcome home sa nanay mo. Habang naglalakad kami papunta sa pwesto ng mga gulay, hindi ko maiwasang mapangiti. Ito ang mga bagay na namiss ko. Ang pakikipagkapwa-tao, ang mga biruan, ang pakiramdam na bahagi ka ng isang komunidad. Sa Dubai, ang buhay ay transaksyonal. Trabaho, uwi, tulog. Dito, kahit sa simpleng pamamalengke, may kwento. Ako nang bahala sa sampalok ma, presinta ni Miguel, specialty ko yan. Pinanood ko siyang maingat na pumili ng mga sariwang sampalok, kinikilatis ang bawat isa. Naalala ko, noong bata pa siya, paborito niyang kainin ang hilaw na sampalok na may asin. Magkukunot ang buong mukha niya sa asim, pero tatawa lang siya at hihingi pa. Ang anak kong yun, na nooy paslit, ay siya na ngayong namimili ng sangkap para sa hapunan naming dalawa. Pag-uwi sa bahay, agad kaming nagtungo sa kusina. Maliit lang ito, pero malinis at maayos. Ako ang naghiwa ng mga gulay habang si Miguel naman ang nag-asikaso sa baboy at sa pagpapakulo ng sampalok. Ganyan, ma, di ba? Unang kulo, tapon ang tubig para mawala ang lansa. Tanong niya, tinitingnan ako para sa kumpirmasyon. Tumango ako, natutuwa. Oo, anak. Tama. Natatandaan mo pa pala ang mga turo ko sa'yo noon sa video call. Siyempre naman, ma. The best magluto ang nanay ko, kaya dapat matuto ako, sabi niya nang hindi lumilingon, abala sa pag-alis ng mga bula sa kumukulong sabaw. Ang simpleng sandaling iyon sa kusina ay parang isang panaginip na natupad. 20 taon kong pinangarap ito ang magluto kasama ang anak ko, ang marinig ang halakhak niya sa loob ng aming bahay, ang maramdaman ang init ng tunay na tahanan. Sa mga sandaling ito, halos makalimutan ko na ang dahilan ng aking pag-aalala, halos. Nang maluto ang sinigang, umalingasaw ang maasim at masarap na amoy nito sa buong bahay. Amoy na nagpapaalala sa akin ng mga linggo ng hapon, noong bata pa ako, amoy pamilya, amoy tahanan. Naupo kami sa maliit na lamesa, naglagay si Miguel ng kanin sa plato ko bago niya salinan ng sinigang, pinanood ko siyang kumain, ang sarap ng kanyang gana. Ma, tikman mo, sabi niya, puno ng pananabik, sabihin mo kung pasado sa panlasa mo. Sumubo ako.
Ang asim ng sampalok, ang linamnam ng baboy, ang lambot ng mga gulay perpekto, napapikit ako. May mga luhang namumuo na naman sa aking mga mata, pero sa pagkakataong ito, luha ng saya. Ano, ma? Masarap, anak, sabi ko, medyo garalgal ang boses, sobra, mas masarap pa sa luto ko. Tumawa siya ng malakas. Nambola pa. Siyempre, sa'yo ko to natutunan. Sa gitna ng aming tawanan, habang nilalasap namin ang sinigang, may isang tanong na biglang pumasok sa isip ko. Isang tanong na kailangan kong malaman ang sagot, gaano man ito kasakit. Anak, sabi ko nang may pag-iingat, itong si Sir Rafael mo, may pamilya ba siya? May asawa, mga anak? Napatigil si Miguel sa pagsubo, tumingin siya sa akin, nag-iisip. Alam mo ma, yan ang isang bagay na misteryoso sa kanya. Alam ng lahat na single siya. Never nakasal, walang anak. May mga nalilink sa kanya ng mga artista at model, pero laging chismis lang. Sa tagal ko nang nagtatrabaho sa kanya, ni minsan, wala akong nakitang babae na kasama niya. Wala siyang binabanggit tungkol sa pamilya, maliban sa mga magulang niya na nasa Amerika na. Tumango-tango lang ako, pero sa loob ko, nag-aapoy ang 1,000 tanong. Hindi siya nag-asawa. Wala siyang anak. Bakit Rafael? Dahil ba sa akin? Dahil ba sa responsibilidad na tinalikuran mo 20 taon na ang nakalipas? O dahil abala ka lang talaga sa pagbuo ng iyong imperyo, kaya kinalimutan mo nang maghanap ng iyong reyna? Natapos ang hapunan namin nang may ngiti sa aming mga labi, pero may bigat sa aking dibdib. Ang sinigang na niluto ng anak ko ay masarap, pero may naiwang asim sa aking panlasa, isang asim na hindi galing sa sampalok, kundi sa mga sikretong pilit kong itinatago, at sa mga katotohanang unti-unti nang nabubunyag. Kinabukasan, maaga akong nagising. Ang katawan ko ay nasa Pilipinas pa rin, pero ang internal clock ko ay nasa Dubai time pa. 4:00 pa lang ng umaga, pero gising na ang diwa ko. Dahan-dahan akong bumangon para hindi magising si Miguel na mahimbing na natutulog sa sofa sa sala. Nagpasya siyang doon na muna matulog para raw komportable ako sa kwarto niya. Ang hindi niya alam, ang kwarto niya ang pinagmumulan ng aking hindi mapakaling pag-iisip. Nagtimpla ako ng kape at naupo sa maliit na balkonahe ng aming apartment. Mula rito, tanaw ko ang unti-unting paggising ng syudad. Ang mga ilaw ng poste na isa-isang namamatay, pinalitan ng dahan-dahang pagsikat ng araw. Ang tunog ng mga manok na tumitilaok sa di kalayuan, ang pamilyar na ugong ng unang biyahe ng mga jeep. Pinilit kong namnamin ang sandali, ito ang buhay na pinangarap kong balikan. Isang simpleng umaga, kapiling ang aking anak, sa sarili naming bayan, ngunit ang kapayapaan ay mailap. Ang anino ni Rafael de Villa ay masyadong malaki, masyadong madilim. Bumalik ako sa loob ng bahay. Naabutan ko si Miguel, na nag-aayos na para pumasok sa trabaho. Nakabihis na siya ng kanyang plansadong polo at slacks. Nakatayo siya sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang buhok. Ang bawat kilos niya ay may kumpas ng isang binatang propesyonal at seryoso sa buhay. Ma, good morning, bati niya nang makita ako sa refleksyon. Ang aga mo namang nagising. Sanayan lang, anak. Sa Dubai, ganitong oras, papasok na rin ako, palusot ko. Gusto mo, ipagluto kita ng almusal? Nako, ma, wag na. Magkape na lang ako. Baka malate ako. May importanteng board meeting kami ngayon, sabi niya habang isinusuot ang kanyang mamahaling leather shoes. Si Sir Rafael pa naman, ayaw na ayaw nang nalilate. Siyempre. Si Rafael, ang perpeksyonista. Sige, anak. Mag-iingat ka, sabi ko. Hinatid ko siya hanggang sa pinto. Bago siya umalis, humalik siya sa aking pisngi, isang simpleng gesto na nagpuno sa puso ko ng init at pagmamahal. Naiwan akong mag-isa sa katahimikan ng apartment. Sinimulan kong magligpit. Inayos ko ang pinagtulugan ni Miguel sa sala. Naghugas ako ng mga pinagkainan namin kagabi. Sinubukan kong ibaling ang aking atensyon sa mga gawaing bahay para hindi ako mag-isip. Nang pumasok ako sa kwarto ni Miguel para kunin ang mga marurumi niyang damit, nakita ko ang kanyang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng mesa, naiwan niya. Kukunin ko na sana para itabi nang bigla itong umilaw at mag-vibrate, isang tawag. At sa screen, nakita ko ang isang pangalan na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Sir Rafael calling. Nakatitig ako sa screen. Ang pangalan niya, na nakasulat sa maliwanag na letra, ay parang isang multo na nagkatawang tao. Ang ringtone, isang generic na tunog, ay parang isang alarmang gumigising sa lahat ng sakit at alaala na pilit kong ibinaon. Nanginginig ang aking kamay. Hindi ko alam ang gagawin. Sasagutin ko ba?
Hahayaan ko lang. Paano kung importante? Paano kung tungkol sa board meeting na sinasabi ni Miguel? Baka mapagalitan ang anak ko kapag hindi niya ito nasagot. Ang pagiging ina ang nanaig sa akin. Sa nanginginig na daliri, pinindot ko ang berdeng answer button at itinapat ang telepono sa aking tainga. Hindi ako nagsalita, naghihintay. Miguel? Are you on your way? The presentation files, did you email them to me already? I can't find them in my inbox. Isang boses ang narinig ko mula sa kabilang linya. Ang boses na iyon. Mas malalim ngayon. Mas may autoridad, ngunit walang duda. Ito pa rin ang boses na minsan ay bumubulong sa akin ng mga salita ng pag-ibig. Ang boses na kumakanta sa akin ng mga harana habang nagigitara. Ang boses na huli kong narinig na nagsasabing, patawad. Nabitawan ko ang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ang boses ni Rafael ay patuloy na tumatawag mula sa speaker, Miguel. Hello? Are you there? Pero hindi ko na siya naririnig. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na kabog ng sarili kong dibdib. Ang hangin ay tila naubos sa buong kwarto. Napahawak ako sa mesa para suportahan ang aking sarili. Ang aking mga tuhod ay nanlalambot. 20 taon. 20 taon kong tinakasan ang boses na iyon, ang alaala niya. Ngayon, sa isang iglap, sa isang tawag lang sa telepono, lahat ng pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso ay gumuho. Nandito na siya. Naririnig ko na siya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, ang takot ay hindi na lang isang anino, ito ay totoo. At nasa kabilang linya lang ito ng telepono. Ma? Ma, okay ka lang? Ang boses ni Miguel ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Nakatayo siya sa may pinto, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakalimutan kong isara ang pinto nang pumasok siya. Nakabalik na pala siya. Anak, ang cellphone mo, naiwan mo, sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong. Itinuro ko ang telepono na nakahandusay pa rin sa sahig, kung saan ang boses ni Rafael ay tumahimik na. Mabilis na lumapit si Miguel at dinampot ang telepono. Tiningnan niya ang screen. Nako, si Sir. Tumawag pala. Bakit mo naman sinagot, ma? May bahid ng paninisi sa kanyang tono, ngunit agad ding napalitan ng pag-aalala nang makita ang itsura ko. Teka, ma. Namumutla ka. Anong nangyari? Anong sinabi niya? Umiling ako, pinipilit na kumalma. Wala, anak. Nataranta lang ako. Akala ko importante. Hindi naman ako nagsalita. Tiningnan ako ni Miguel nang may pagdududa, pero mukhang mas nangingibabaw ang pag-aalala niya para sa akin. Hay nako, ma. Hayaan mo na. Ako na ang bahala. Mag-text na lang ako sa kanya. Pinanood ko siyang mabilis na mag-type sa kanyang telepono. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Ma, maupo ka muna. Kukuha ako ng tubig. Inalalayan niya ako papunta sa kama. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay nagpagilty sa akin. Ayokong maging pabigat, ayokong maging dahilan ng kanyang pag-aalala. Okay na ko, anak, sabi ko pagkatapos uminom ng tubig. Bumalik ka ba dahil sa cellphone mo? Opo. Naramdaman ko sa bulsa ko na wala. Importante kasi yung meeting ngayon, baka may kailangan si Sir. Pero, ma, huminga siya ng malalim, mas importante ka. Sigurado kang ayos ka lang? Tumango ako at ngumiti, isang ngiting pinilit kong maging kapanipaniwala. Oo, anak, nagulat lang siguro, huwag mo na akong alalahanin. Sige na, pumasok ka na at baka malate ka pa. Kahit nag-aalangan, umalis din si Miguel. Naiwan na naman akong mag-isa, pero ngayon, ang katahimikan ay mas mabigat, mas nakakabingi. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan. Lumipas ang ilang araw na para akong robot. Nagluluto, naglilinis, nanonood ng TV. Ngumingiti ako kapag nandyan si Miguel. Nakikipagkwentuhan. Pero sa loob-loob ko, para akong naglalakad sa manipis na yelo, anumang oras ay pwedeng bumigay. Bawat tunog ng telepono ni Miguel, napapatalon ako. Bawat banggit niya sa pangalan ni Sir Rafael, kumikirot ang dibdib ko. Isang Sabado ng umaga, ginising ako ni Miguel na may malaking ngiti. Ma, bihis ka. Fiesta sa kabilang barangay. Niyaya tayo ni Aling Nena, yung kapitbahay natin, may paletsyon daw sila. Ang salitang fiesta ay nagdala ng kaunting liwanag sa madilim kong mundo. Naalala ko ang saya ng mga piyesta noong dalaga pa ako. Ang banderitas, ang mga palaro, ang amoy ng iba't ibang pagkain na naghahalo sa hangin. Sige, anak. Maliligo lang ako, sagot ko. Ang bahay ni Aling Nena ay puno ng tao,
ang lakas ng tugtog mula sa malaking speaker. Nasa gitna ng kanilang bakuran ang isang mahabang lamesa na puno ng pagkain lechon, menudo, spaghetti, at kung ano-ano pa. Ang lahat ay masaya, nagtatawanan, nagkakantahan sa videoke. Sa isang saglit, nalimutan ko ang aking mga problema, nakisalamuha ako, ngumiti, at kumain. Elena, ang laki na ng pinagbago mo, lalo kang gumanda, bati sa akin ng isa sa mga dati kong kaibigan. Ikaw nga dyan, parang hindi tumatanda, ganti ko. Habang abala kami sa pagkukwentuhan at pagtawa, naramdaman kong may nakatingin sa akin, isang kakaibang pakiramdam. Dahan-dahan kong inilibot ang aking paningin sa dagat ng mga tao. At doon, sa may gate, sa kabilang kalsada, nakita ko siya. Nakatayo sa tabi ng isang itim at makintab na kotse, nakasuot siya ng simpleng puting polo shirt at itim na pantalon. Mas may edad na ang kanyang itsura, may mga guhit na sa gilid ng kanyang mga mata, pero hindi ako pwedeng magkamali, ang tindig. Ang paraan ng pagpapasok niya ng kamay sa kanyang bulsa. Ang paraan ng pagtingin niya sa paligid na para bang pag-aari niya ang lahat ng kanyang nakikita. Si Rafael. Nagkatinginan ang aming mga mata. Kahit sa layo na iyon, pakiramdam ko ay nakita niya ang gulat sa aking mukha. Ang puso ko, na kanina lang ay masaya at magaan, ay biglang tumigil sa pagpintig. Ang ingay ng fiesta ay biglang nawala. Ang tanging nakikita ko ay siya, at ang tanging naririnig ko ay ang dagundong ng aking dibdib. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya sumimangot. Nakatitig lang siya, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na hindi ko mabasa, takot, pagsisisi, o baka guni-guni ko lang ang lahat. Biglang may lumapit sa kanyang isang lalaki, may ibinulong, lumingon si Rafael sa kausap, at pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siyang muli sa direksyon ko, ngunit wala na akong nakita doon. Umalis na siya. Ang itim na kotse ay dahan-dahang umandar palayo, nag-iwan ng alikabok at isang pusong gulong-gulo. Nakatayo lang ako doon, hawak ang isang baso ng soft drinks, nanginginig, hindi iyon panaginip, hindi iyon guni-guni, nakita niya ako, at nakita ko siya. Pagkatapos ng 20 taon, sa gitna ng isang maingay na fiesta, nagtagpo ang aming mga mundo, at alam kong ito na ang simula. Ang simula ng hindi ko mapigilang paghaharap. Ma, kumuha ka pa ng lechon, ang sarap ng balat, oh. Ang boses ni Miguel ay parang isang pisi na humila sa akin pabalik mula sa pagkakalunod. Nilingon ko siya, pilit na ngumiti, kahit ang puso ko ay tumatakbo pa rin na parang nakikipagkarera. Busog na ko, anak. Mamaya na ulit, sabi ko, ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Inilapag ko ang baso sa mesa. Ang aking mga kamay ay nanlalamig. Sure ka, ma? Parang bigla kang natahimik puna niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisiyasat. May problema ba? Umiling ako. Wala, anak. Medyo nahilo lang siguro sa init at sa dami ng tao, isang palusot na nagiging paborito ko na. Tiningnan niya ako ng may pag-aalala, ang parehong tingin na ibinibigay niya sa tuwing nakikita niya akong hindi mapakali. Gusto mo, uwi na tayo? Okay lang naman. Magpapaalam lang ako kay Aling Nena. Huwag na, anak. Enjoy ka muna, sayang naman ang fiesta, giit ko. Uupo lang ako dito sa isang tabi. Dito lang sa may lilim. Pumayag din siya, kahit halatang nag-aalangan. Bumalik siya sa kanyang mga kaibigan habang ako naman ay naghanap ng isang upuan sa medyo malayo sa karamihan. Mula doon, pinanood ko si Miguel. Masaya siyang nakikipagkwentuhan, tumatawa, ang perpektong imahe ng isang binatang walang problema sa mundo, at gusto kong manatili siyang ganoon. Pero ang imahe ni Rafael nakatayo sa tabi ng kanyang itim na kotse, ang kanyang mga matang nakatitig sa akin ay patuloy na bumabalik sa isip ko. Bakit siya nandoon? Nagkataon lang ba? O sinadya niya, alam ba niyang nandoon ako? Paano niya nalaman? Ang mga tanong ay parang mga bubuyog na umiikot sa ulo ko, walang tigil. Pinikit ko ang aking mga mata at sinubukang huminga ng malalim. Kalma, Elena, sabi ko sa sarili ko. Nagkataon lang yun. Isang malaking syudad ang Maynila, pero maliit lang ang mundo. Pero hindi ako kumbinsido. Nang maggagabi na, nagpasya na kaming umuwi ni Miguel. Habang naglalakad kami sa makitid na eskinita pabalik sa aming apartment, tahimik lang kami, si Miguel ay tila pagod na sa maghapong kasiyahan, ako naman, pagod na sa maghapong pag-iisip. Pagdating sa bahay, agad na humiga si Miguel sa sofa. Grabe, ma. Nakakapagod pala ang fiesta, sabi niya habang nakapikit. Ganyan talaga. Matanda ka na kasi, biro ko, sinusubukang pagaanin ang kapaligiran. Dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig.
Nang pabalik na ako sa sala, nakita kong nahulog ang wallet ni Miguel mula sa kanyang bulsa, siguro dahil sa paghiga niya. Yumuko ako para pulutin ito. Isang ordinaryong leather wallet lang ito, medyo luma na. Bubuksan ko sana para ilagay sa ibabaw ng mesa, nang mapansin kong may isang bahagi nito na may plastic window para sa litrato. At sa likod ng plastic na iyon, may isang pamilyar na larawan. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinititigan ito. Isang luma at kupas na litrato. Isang larawan ko noong dalaga pa ako, siguro mga 20 anyos. Nakangiti ako sa kamera, ang aking buhok ay mahaba at alon-alon. Suot ko ang paborito kong bestida na may bulaklak. Ang larawang iyon ay kuha ni Rafael. Naaalala ko pa ang araw na iyon, nasa Luneta kami, namamasyal. Sinabi niya, picturean kita. Para kahit saan ako magpunta, dala-dala ko ang ngiti mo. Ang ngiting iyon. Ang pangakong iyon. Pero ang mas nagpatigil sa paghinga ko ay hindi lang ang litrato ko. Sa likod nito, nakasiksik ang isa pang litrato, mas maliit, at halatang gupit mula sa isang mas malaking larawan, isang batang lalaki, mga 4 o 5 taong gulang. Nakangiti, medyo bungi pa. Si Miguel. Noong bata pa siya. Ang dalawang litrato ay magkapatong sa iisang sisidlan. Ang larawan ko nakuha ni Rafael, at ang larawan ng anak namin. Saan nakuha ni Miguel ang litrato kong ito? Ang alam ko, lahat ng mga alaala namin ni Rafael, lahat ng litrato, ay sinunog ko bago ako umalis papuntang Dubai. Itinapon ko ang lahat para makalimot. Ma, napatalon ako sa gulat. Nakabangon na pala si Miguel at nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa wallet na hawak ko. Ang wallet ko, sabi niya. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit, may kakaiba sa kanyang tingin. Hindi na ito ang tingin ng isang anak na nag-aalala. Ito ay tingin ng isang taong may itinatago. Saan mo nakuha to? Tanong ko, ang boses ko ay basag. Itinaas ko ang wallet, nakabukas sa bahagi kung saan naroon ang mga litrato. Itong litrato ko. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan niya ang larawan, pagkatapos ay tumingin siya sa aking mga mata. Sa isang saglit, nakita ko ang anino ni Rafael sa kanya, ang paraan ng pagtibay ng kanyang panga, ang lalim ng kanyang mga mata. Ma, nagsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay mababa at seryoso. May kailangan kang malaman. Ang katahimikan sa loob ng aming maliit na sala ay mas mabigat pa kaysa sa init ng gabi sa labas. Nakatayo kami roon, magkaharap. Ako, hawak ang wallet na parang isang ebidensya sa isang kaso. Siya, nakatayo na may ekspresyong hindi ko pa kailanman nakita sa kanya, isang halo ng pagsisisi, takot, at determinasyon. Anong kailangan kong malaman, Miguel? Tanong ko, pinipilit na patatagin ang aking boses. Saan galing ang litratong to? Huminga siya ng malalim, isang buntong hininga na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ma, maupo muna tayo. Hindi ako kumilos, dito na lang, sabihin mo sa akin. Yumuko siya, tila naghahanap ng tamang mga salita. Nang muli siyang tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bigat na hindi nababagay sa kanyang edad. Ma, kilala ko na po siya. Matagal na. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang malakas na sampal. Sino? Sinong siya? Kahit nasa loob-loob ko, alam ko na kung sino ang tinutukoy niya. Si Sir Rafael po, pag-amin niya, ang kanyang boses ay halos pabulong, ang tatay ko. Napaurong ako ng isang hakbang, na para bang ang mga salita niya ay may pisikal na lakas na nagtulak sa akin. Ang hinala na matagal ko nang itinatago, ang takot na pilit kong iwinawaksi, heto na, isang katotohanang sinasabi mismo ng aking anak. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa aking bibig. Paano mo nalaman? Nagsimulang magkwento si Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pait. Noong bata po ako, Ma, lagi akong nagtatanong kay Lola tungkol sa tatay ko. Sabi niyo po kasi, namatay siya bago pa ako ipanganak. Pero si Lola, iba ang sinasabi niya kapag lasing. May mga pangalan siyang nababanggit, may mga kwento. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang nanay ko, alam kong galit siya kay Rafael, pero hindi ko akalain. Isang araw, noong high school ako, pagpapatuloy niya, naghahalongkat ako sa lumang baul ni Lola. Nakita ko ang isang kahon. Sa loob, may mga sulat ninyo para sa kanya. At mga sulat niya para sa inyo. Doon ko nakita ang buong pangalan niya, Rafael de Villa. At doon ko rin nakita yung litrato ninyo na yan, Ma. Itinago ko. Ang mga sulat na akala ko ay sinunog ko na lahat. May itinago pala ang nanay ko.
Pagkatapos kong makagraduate sa college, hinanap ko siya, hindi para humingi ng kahit ano. Gusto ko lang makita. Gusto kong malaman kung anong klaseng tao ang tatay ko. Nag-research ako. Nalaman kong siya pala ang may-ari ng De Villa Holdings. Napakayaman, napakatanyag. Nag-apply ako ng trabaho sa kumpanya niya, hindi bilang anak. Bilang isang ordinaryong aplikante. Sa dami ng empleyado, imposible namang mapansin niya ako. Pero napansin ka niya, sabi ko, inuulit ang mga salita niya mula sa mga nakaraang araw. Tumango si Miguel. Opo. Dahil magaling daw po ako sa trabaho. Naging assistant niya ako. Sa loob ng 3 taon, nagtatrabaho ako para sa kanya. Kasama ko siya araw-araw. Nakikita ko kung paano siya magtrabaho, kung paano niya tratuhin ang mga tao, at sa loob ng 3 taon, itinago ko kung sino ako. Bakit Miguel? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko, ang sakit sa aking boses ay hindi na maitago, bakit kailangan mong gawin to ng mag-isa? Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata, dahil ayokong masaktan ka, Ma. Nakita ko sa mga sulat kung gaano kanya sinaktan. Nabasa ko kung paano kanya iniwan. Ayokong buksan ulit ang sugat na matagal mo nang sinubukang gamutin, at natakot din po ako. Natakot saan? Natakot ako na baka kapag nalaman nyo, magalit kayo sa akin. Na baka isipin ninyo, pinagtataksilan ko kayo, umagos na ang kanyang mga luha, Ma, patawarin nyo ko. Gusto ko lang naman siyang makilala, gusto kong malaman kung bakit. Bakit niya tayo iniwan? Ang galit na nagsimulang mamuo sa aking dibdib ay biglang natunaw, napalitan ng awa at pagmamahal para sa aking anak. Ang binatang nakatayo sa harap ko, na buong tapang na inamin ang kanyang mga lihim, ay hindi isang taksil, siya ay isang anak na naghahanap ng kasagutan. Isang anak na pinunan ang isang puwang sa kanyang buhay ng mag-isa, dahil ayaw niyang makasakit sa kanyang ina. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Niyakap ko ang aking matapang na anak, na binalikat ang isang pasanin na dapat sanay ako ang may dala. Umiyak siya sa aking balikat, isang iyak na matagal na niyang kinimkim. At umiyak din ako. Para sa kanya. Para sa akin. At para sa 20 taon na nawala sa amin. Nang maghiwalay kami, pinunasan ko ang kanyang mga luha. Alam ba niya, tanong ko, alam ba ni Rafael na ikaw ang anak niya? Umiling si Miguel. Hindi po. Hanggang ngayon, ang tingin niya sa akin ay si Miguel Reyes, ang kanyang masipag na executive assistant. Wala po siyang alam. Ngunit habang sinasabi niya iyon, naalala ko ang tingin ni Rafael sa akin kanina sa fiesta. Ang tingin na iyon ay hindi tingin ng isang estranghero. At bigla, isang malamig na takot ang gumapang sa aking likod. Paano kung alam na niya? At paano kung ang lahat ng ito ang pag-promote niya kay Miguel, ang pagiging malapit niya rito ay hindi isang pagkakataon? Paano kung ito ay isang plano? Ang pag-amin ni Miguel ay hindi pala ang katapusan ng mga lihim, simula pa lang pala ito. Ang pag-amin ni Miguel ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan sa pagitan namin. Hindi ito ang katahimikan ng pagkailang, kundi ang katahimikan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Nawala ang mga pader. Wala ng mga lihim. Ang natira ay ang mga piraso ng katotohanan na kailangan naming parehong pulutin at buuin. Hindi na kami nag-usap tungkol doon pagkatapos ng gabing iyon. Pareho naming naramdaman na kailangan muna naming iproseso ang lahat, ngunit may nagbago. Ang mga tingin niya sa akin ay may kasama ng pag-unawa. Ang mga ngiti ko sa kanya ay may kasama ng pasasalamat sa kanyang katapangan. Naging mas malapit kami sa paraang hindi kayang tumbasan ng 20 taon ng mga video call. Isang gabi, mga 3 araw pagkatapos ng fiesta, hindi ako makatulog, 12:00 na ng hating gabi, pero gising pa rin ang diwa ko. Ang mga tanong ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Ang tingin ni Rafael sa fiesta. Ang pag-amin ni Miguel. Ang katotohanang ang lalaking sumira sa buhay ko ay araw-araw na nakakasama ng pinakamamahal kong anak. Bumangon ako at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Pagbalik ko, napansin kong umilaw ang cellphone ko na nasa ibabaw ng maliit na mesa sa sala. Akala ko, baka isa sa mga kaibigan ko sa Dubai na nangangamusta. Ngunit nang tiningnan ko, isang hindi rehistradong numero ang lumabas. Isang text message. Binuksan ko ito, at ang mga salitang nabasa ko ay nagpatigil sa aking paghinga. Elena. Mag-usap tayo. Please. Rafael. Nabitawan ko ang baso ng tubig. Mabuti na lang at plastic ito, kaya hindi nabasag, pero tumapon ang laman nito sa sahig. Hindi ko iyon pinansin.
Ang buo kong atensyon ay nasa screen ng telepono. Rafael. Nakuha niya ang numero ko. Paano? Kay Miguel? Imposible. Sinabi ni Miguel na hindi niya alam. O baka naman nagsisinungaling si Miguel. Hindi. Naramdaman ko ang katapatan sa pag-amin niya. Kung ganoon, paano? Nanginginig ang mga kamay ko habang paulit-ulit na binabasa ang maikling mensahe. Ang paraan ng pagkasulat, simple, direkta. At ang paggamit ng salitang please, isang salita ng pagsusumamo na hindi ko kailanman inakalang maririnig o mababasa mula sa isang Rafael de Villa. Ang unang reaksyon ko ay galit. Sino siya para bigla na lang sumulpot pagkatapos ng 20 taon at humiling na mag-usap kami? Anong karapatan niya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, ngayon niya lang naisipang makipag-usap. Pinindot ko ang delete button. Gusto kong burahin ang mensahe. Gusto kong burahin siya, tulad ng ginawa ko 20 taon na ang nakalipas. Ngunit bago ko pa magawa, may isang bahagi ng aking pagkatao na pumigil sa akin. Ang bahaging gustong malaman ang dahilan. Ang bahaging pagod ng tumakbo. Ang bahaging gustong marinig kung ano ang sasabihin niya, hindi para sa akin, kundi para kay Miguel. Kailangan ni Miguel ng mga kasagutan. At marahil, ito na ang tanging paraan para makuha ang mga iyon. Huminga ako ng malalim, kailangan kong maging matapang para sa anak ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang nagtatype ng isasagot. Ano ang sasabihin ko? Saan? Bakit? Huwag mo na akong guluhin. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iisip, nagtype ako ng isang simpleng sagot. Isang sagot na hindi nagpapakita ng galit o ng kahinaan, isang sagot na nagbibigay sa akin ng kontrol. Saan at kailan? Ipinadala ko ang mensahe bago pa ako magbago ng isip. Pagkatapos, mabilis kong binura ang buong conversation thread ang mensahe niya at ang sagot ko, ayokong makita ito ni Miguel. Ito ay laban ko. Isang laban na kailangan kong harapin ng mag-isa para sa aming dalawa. Naupo ako sa dilim, yakap ang aking mga tuhod, naghihintay. Pagkalipas ng halos 10 minuto, umilaw muli ang telepono ko, isang mensahe mula sa parehong numero. Sa lumang kapilya sa may akasya. Bukas, pagkatapos ng misa sa hapon, maghihintay ako. Ang lumang kapilya. Ang lugar kung saan niya ako unang hinalikan. Ang lugar kung saan kami gumawa ng mga pangako. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. At ngayon, mukhang doon din magkakaroon ng isang pagtatapos. O isang bagong simula. Hindi ko alam. Ang tanging alam ko, bukas, haharapin ko na ang multo ng aking nakaraan, at sa pagkakataong ito, hindi na ako tatakbo. Kinabukasan, linggo, pakiramdam ko ay bawat kilos ko ay mabagal at pinag-isipan. Nagluto ako ng almusal para sa amin ni Miguel, sinubukang maging normal. Ma, gusto mo, magsimba tayo mamaya? Tanong ni Miguel habang kumakain kami ng sinangag at itlog. Ang puso ko ay biglang kumabog ng mas mabilis. Sige, anak. Pero mauna ka na. May pupuntahan lang ako sandali. Susunod na lang ako, o baka sa bahay na lang kita hintayin. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka. Saan ka pupunta, ma? Gusto mo, samahan kita. Huwag na, anak, mabilis kong sagot. May bibisitahin lang akong matandang kaibigan. Diyan lang sa malapit, gusto ko lang siyang sorpresahin. Ngumiti ako, umaasang makukumbinsi siya. Mukhang naniwala naman siya, o pinili na lang niyang maniwala. Sige po, ma, ingat ka ha. Nang makaalis si Miguel para sa misa, nagsimula na akong maghanda. Nakatayo ako sa harap ng salamin, hindi alam kung ano ang isusuot. Para saan ba ako naghahanda? Para sa isang giyera? Sa isang usapang pangkapayapaan? O sa isang libing ang tuluyang paglilibing sa nakaraan? Sa huli, pinili ko ang isang simpleng bestida na kulay asul at itinali ang aking buhok. Gusto kong magmukhang disente. Payapa. Hindi isang babaeng talunan. Habang naglalakad ako papunta sa lumang kapilya, ang bawat hakbang ay parang ang bigat. Dinaanan ko ang plaza, ang puno ng mangga kung saan siya nangako ng habambuhay. Dinaanan ko ang panaderya kung saan niya ako laging binibilhan ng pan de coco. Ang bawat sulok ng bayang ito ay puno ng mga alaala naming dalawa. Mga alaalang pilit kong kinalimutan, pero ngayon ay bumabalik na parang mga alon na humahampas sa pampang. Mula sa malayo, natanaw ko na ang lumang kapilya. Maliit lang ito, gawa sa bato, at nakatayo sa ilalim ng isang malaki at matandang puno ng akasya. Ito ang lugar para sa mga taong gustong manalangin ng tahimik, malayo sa mas malaking simbahan sa sentro. At nandoon siya.
Nakatayo siya sa lilim ng akasya, nakatalikod sa akin, nakatingin sa nakasaradong pinto ng kapilya. Suot niya ang parehong puting polo shirt na suot niya noong nakita ko siya sa fiesta. Ang kanyang tindig ay matatag, ngunit may kung anong kalungkutan sa paraan ng kanyang pagkakatayo. Dahan-dahan akong lumapit. Ang mga tuyong dahon sa lupa ay lumilikha ng tunog sa bawat tapak ko. Narinig niya ito. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa wakas, pagkatapos ng 20 taon, nagkaharap kaming muli. Ang kanyang mukha, may mga pagbabago na. Ang mga guhit sa gilid ng kanyang mga mata at sa kanyang noo ay mas malalim, may ilang hibla ng puting buhok na sa kanyang sentido. Ngunit ang kanyang ang mga mata niyang kulay kape, malalim at puno ng emosyon ay hindi nagbago. Nakita ko sa mga matang iyon ang gulat, ang pagsisisi, at isang bagay na hindi ko inaasahan, lungkot. Isang napakalalim na lungkot. Hindi ako nagsalita. Hindi rin siya nagsalita. Nakatitig lang kami sa isa't isa sa loob ng ilang sandali na parang walang katapusan. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon sa puno at ang malayong tunog ng kampana mula sa simbahan. Siya ang unang bumasag sa katahimikan. Elena, sabi niya. Ang boses niya ay bahagyang paos. Ang pagbigkas niya sa pangalan ko ay nagpadala ng isang pamilyar na kuryente sa aking buong katawan. Salamat sa pagdating. Napanatili ko ang aking composure. Anong kailangan mo, Rafael? Tanong ko, ang boses ko ay mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Nag-iwas siya ng tingin, napatingin sa mga sapatos niya na para bang isang nahihiyang bata. Alam kong wala akong karapatang hilingin to. Alam kong wala akong karapatang humarap sa'yo pagkatapos ng lahat. Mabutit alam mo, sagot ko, may bahit niya pait. Tumingin siyang muli sa akin, at sa pagkakataong ito, may determinasyon sa kanyang mga mata. Pero kailangan, Elena, kailangan kong makausap ka. Para sa kanya, para kay Miguel? Tanong ko. Tumango siya. Isang pait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matagal ko nang alam, Elena. Gaano katagal? 1 taon, pag-amin niya. 1 taon mula nang magduda ako. Ang apelyido niya. Ang itsura niya. May mga kilos siya na nakikita ko sa salamin. Nag-imbestiga ako. Kumuha ako ng private investigator. Nalaman ko ang lahat. Ang tungkol sa pag-alis mo, ang tungkol sa pagpapalaki mo sa kanya ng mag-isa. Isang malamig na galit ang gumapang sa aking kalooban. Pinagmukha mo kaming tanga, pinagmukha mong tanga ang sarili mong anak. Hinayaan mo siyang magtrabaho para sa'yo, magsilbi sa'yo, na alam mo pala kung sino siya. Hindi mo naiintindihan, Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Natakot ako. Hindi ko alam kung paano siya lalapitan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Paano ko sasabihin sa kanya na ang boss na tinitingala niya ay ang duwag na ama na tumalikod sa kanya? At ako? Tanong ko. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa aking mga mata. Sa tingin mo, hindi ako natakot? Sa loob ng 20 taon, ako ang nag-alaga sa kanya. Ako ang nagtrabaho para sa kanya. Ako ang sumalo sa lahat ng responsibilidad na tinalikuran mo. At ngayon, babalik ka na parang wala lang. Hindi na napigilan ng mga luha ko ang pag-agos. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagtitiis na kinimkim ko sa loob ng 20 taon ay bumuhos na. Umalis ako dahil mahal kita, Elena. Biglang sigaw niya, isang sigaw na puno ng sakit at desperasyon na gumulat sa akin. Napatigil ako sa pag-iyak, tinitigan ko siya, naguguluhan. Umalis ako dahil iyon ang sinabi ng tatay mo, sabi niya, ang kanyang boses ay basag na, pinapili niya ako. Ang pamilya ko, ang kinabukasan ko. O ikaw? Sinabi niya na kung pipiliin kita, sisirain niya hindi lang ako, kundi pati na ang pamilya mo, na hindi niya hahayaang maghirap ang apo niya kasama ang isang lalaking walang maipagmamalaki. Sinabi niyang itatago kanya sa akin na hindi ko na kayo makikita kailanman, bata pa ako noon, Elena. Duwag. Nadala ako sa takot. Natulala ako. Ang tatay ko. Ang tatay ko na matagal nang pumanaw, siya ang may kagagawa ng lahat. Hindi yan totoo, umiling ako. Nagsisinungaling ka. May pruweba ako, sabi ni Rafael. Kinuha niya ang kanyang wallet at mula roon ay may inilabas siyang isang luma, nakatupi, at naninilaw na papel. Ang kasulatan. Ang kasunduan na pinirmahan ko sa harap niya. Nalalayuan kita kapalit ng pangako niyang bubuhayin kanya ng marangal at hindi ka pababayaan. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng pera ko noon at sinabing gamitin ko para buuin ang sarili ko. At kapag handa na ako, kapag kaya ko nang ipagmalaki ang sarili ko, baka sakaling pwede na akong bumalik.
Dahan-dahan kong inabot ang papel. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang binubuklat ko ito. Nakita ko ang pirma ni Rafael. At sa ilalim nito, ang pirma ng aking ama. Ang buong mundo ko ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Nakatayo ako roon, sa lilim ng puno ng akasya, hawak ang isang piraso ng papel na sumisira sa lahat ng katotohanang pinaniwalaan ko sa loob ng 20 taon. Ang pirma ng aking ama pamilyar, malinis, at walang pag-aalinlangan ay parang isang tatak na nagsasabing, oo, ginawa ko ito. Ang galit ko kay Rafael, na naging apoy na nagpaninga sa akin sa loob ng 2 dekada, ay biglang naging abo. Napalitan ito ng isang nakalilitong sakit. Hindi ko alam kung kanino ako dapat magalit. Sa tatay ko ba, na gumawa ng desisyon para sa akin? Sa sarili ko ba, dahil naging bulag ako? O kay Rafael pa rin, dahil sumuko siya? Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko, ang boses ko ay halos hindi na marinig. Bakit hinayaan mong isipin ko na iniwan mo lang ako? Dahil iyon ang parte ng kasunduan, Elena, sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pait, na ako ang magmumukhang masama, na ako ang dapat mong kamuhian para mas madali kang makalimot at magsimulang muli. Iyon daw ang pinakamabuting paraan. At naniwala ako. Tumingala ako sa kanya, ang mga luha ay patuloy na umaagos sa aking mga pisngi. Pinaniwalaan mo siya. Mas pinaniwalaan mo siya kaysa sa akin. Hindi mo man lang ako sinubukang ipaglaban. Sinubukan ko, Elena. Sa mga unang buwan, pilit akong bumabalik dito, pero laging may nakaharang. Ang mga tiyuhin mo, ang mga pinsan mo, laging may dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng magkita. Pagkatapos, ipinadala ako ng pamilya ko sa Amerika para mag-aral. Doon ko natanggap ang sulat mo. Ang sulat na nagsasabing buntis ka. Naalala ko ang sulat na iyon, puno iyon ng galit, sakit, at pag-asa na babalik siya kapag nalaman niya. Pagkatapos kong matanggap yun, pagpapatuloy niya, sinuway ko ang lahat, nag-book ako ng flight pabalik dito. Pero bago ako makaalis, dumating ang isang sulat mula sa'yo. O, mas tamang sabihin, isang sulat na may pangalan mo. May kinuha siyang isang sobre mula sa likod ng bulsa ng kanyang pantalon. Luma na rin ito at kupas. Inabot niya ito sa akin. Itinago ko to. Lahat ng ito. Ito lang ang pinanghawakan ko sa loob ng maraming taon. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay isang sulat. Ang papel ay pamilyar. Ang sulat kamay, kamukhang-kamukha ng sa akin. Rafael, huwag ka nang bumalik. Nakahanap na ako ng iba na handang panagutan ako at ang magiging anak ko, masaya na ako. Kalimutan mo na kami. Nagmamahal. Elena. Napahawak ako sa aking bibig. Hindi. Hindi ako ang nagsulat nito. Alam ko, sabi ni Rafael. Nalaman ko lang yan noong nakita ko ang mga sulat mo na nakuha ng investigator ko mula sa baul ng nanay mo. Ibang-iba ang sulat kamay. Ibang-iba ang mga salita. Pero noon, Elena, naniwala ako, dinurog nito ang puso ko. Akala ko, totoo. Nasa isang iglap, kinalimutan mo ko. Kaya hindi na ako bumalik. Ibinuhos ko ang lahat ng galit ko sa mundo sa pag-aaral at pagtatrabaho. Ipinangako ko sa sarili ko na isang araw, kapag naging sapat na ako, babalik ako dito hindi para sa'yo, kundi para ipakita sa lahat ng taong humamak sa akin na nagkamali sila. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ang kasunduan, ang mga pekeng sulat, ang plano ng aking ama. Ginawa niya ang lahat para paghiwalayin kami, sa paniniwalang iyon ang pinakamabuti para sa akin. Ang pag-ibig niya bilang isang ama ang nagtulak sa kanyang gawin ang isang bagay na sumira sa buhay ko. Ang tatay ko, bulong ko. Ginawa niya ang lahat ng to. Mahal ka niya, Elena. Sa paraang alam niya, sabi ni Rafael. Akala niya, tama ang ginagawa niya, at marahil, para sa kanya, tama nga. Tumingin ka sa akin ngayon. Mayaman ako. Makapangyarihan. Ito ang lalaking gusto niya para sa'yo. Pero ang tanong, Elena, ito ba ang lalaking gusto mo? Ang tanong na iyon ay bumaon sa puso ko. Ang Rafael na nasa harap ko ngayon ay hindi na ang binatang nang haharana sa akin sa ilalim ng puno ng mangga. Siya ay isang lalaking hinubog ng sakit, ambisyon, at kalungkutan, at ako. Hindi na rin ako ang dalagang simple lang ang pangarap. Ako ay isang inang hinubog ng sakripisyo, pagtitiis, at pagmamahal sa kanyang anak. Hindi ko alam, Rafael, aminado ko, hindi na kita kilala. Hindi na rin kita kilala, malungkot niyang sagot, pero gusto kitang makilala ulit. Gusto kong makilala mo ako. At higit sa lahat, gusto kong makilala ang anak ko. Bilang ama niya.
Tumingin siya sa aking mga mata, ang kanyang pagsusumamo ay totoo at hindi maitatago. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Elena. Hindi para sa akin. Hindi para sa'yo. Kundi para kay Miguel. Hayaan mo akong bumawi sa kanya. Hayaan mo akong maging ama na hindi ko nagawa sa loob ng 20 taon, please. Ang paggamit niya ulit ng salitang please ay tumunaw sa natitirang galit sa aking puso. Ang natira ay isang malawak at nakalilitong kawalan. Ang nakaraan na akala ko'y alam ko ay isang kasinungalingan. Ang kinabukasan na akala ko'y malinaw na ay biglang naging malabo. Tumingin ako sa lumang kapilya, sa puno ng akasya, at sa lalaking nasa harap ko. Kailangan kong panahon, Rafael, sabi ko, kailangan kong mag-isip. Tumango siya, may bahid ng pag-unawa at paggalang. Maghihintay ako, Elena, 20 taon na akong naghihintay. Ano ba naman ang ilang araw pa? Umuwi ako sa bahay na parang isang kaluluwang lulutang-lutang. Ang bigat ng katotohanang natuklasan ko ay mas mabigat pa kaysa sa 20 taon ng kasinungalingan. Ang aking ama, ang haligi ng aming tahanan na tinitingal ako, ang taong iniyakan ko ng pumanaw, ay ang arkitekto pala ng pinakamalaking sakit sa buhay ko. Ginawa niya iyon dahil sa pagmamahal, ngunit ang pagmamahal na iyon ay nag-iwan ng sugat na hindi pa rin naghihilom. Naabutan ko si Miguel na nanonood ng TV sa sala. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Ma, saan ka galing? Kanina pa kita hinihintay. Okay ka lang, para kang nakakita ng multo, sunod-sunod niyang tanong, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tinitigan ko ang aking anak. Ang kanyang mga mata, na may bahid ng kay Rafael, ang kanyang pag-aalala, na namana niya sa akin. Paano ko sasabihin sa kanya na ang buong pundasyon ng aming buhay ay gawa-gawa lang? Miguel, anak, pwede ba tayong mag-usap? Sabi ko, ang boses ko ay pagod. Pinatay niya ang TV. Siyempre, ma, ano yon? Naupo kaming dalawa sa sofa. Ang katahimikan ay muling bumalot sa amin, ngunit sa pagkakataong ito, ako naman ang may hawak ng lihim na malapit ng ibunyag. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang paghaharap namin ni Rafael sa lumang kapilya. Ang kasunduan na may pirma ng kanyang lolo. Ang peking sulat na naktulak kay Rafael na umalis. Habang nagkukwento ako, pinanood ko ang reaksyon ni Miguel. Ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang emosyon pagkalito, hindi paniniwala, at sa huli, isang malalim na kalungkutan. Hindi siya nagsalita hanggang sa matapos ako. Kaya pala, bulong niya, nakatingin sa sahig. Kaya pala ganoon na lang ang galit ni Lolo sa pangalan niya kapag nalalasing. Akala ko, dahil lang sa iniwan kanya. Hindi ko alam na siya pala ang may plano ng lahat. Hindi ko rin alam, anak, sabi ko. Ang hirap paniwalaan, ma, sabi niya, tumingin sa akin. Na si Lolo, na laging nagsasabing pamilya ang pinakamahalaga, ay kayang gawin yun. Mahal ka niya, Miguel. At mahal niya ako, sinubukan kong ipaliwanag, kahit ako mismo ay naguguluhan. Akala niya, iyon ang tama. Pinoprotektahan niya tayo sa paraang alam niya. Pero mali, ma. Mali ang paraan niya, giit ni Miguel, may bahid ng galit sa kanyang boses. Sinira niya ang buhay niyo. Sinira niya ang pagkakataon kong magkaroon ng buong pamilya. Ito ang unang beses na narinig ko siyang magsalita ng may ganitong pait tungkol sa kanyang paglaki. Noon, lagi niyang sinasabi na sapat na ako, na hindi niya kailangan ng ama. Ngayon, lumalabas na ang tunay niyang nararamdaman. At si Papa, tanong niya, ang paggamit niya sa salitang Papa, sa unang pagkakataon ay nagpadala ng kakaibang kirot sa aking puso. Duwag siya, ma. Dapat ipinaglaban ka niya. Natakot siya, anak. Bata pa siya noon, sabi ko, at nagulat ako sa sarili ko na ipinagtatanggol ko si Rafael. At nasaktan din siya. Pinaniwalaan niyang kinalimutan ko na siya at ipinagpalit. Sumandal si Miguel sa sofa at tumingala sa kisame. Hindi ko alam kung anong iisipin ko, ma, ang gulo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ako rin, anak. Ako rin. Nanatili kaming tahimik ng matagal. Sa labas, ang araw ay napalitan na ng buwan. Ang mga tunog ng gabi ang huni ng mga kuliglig, ang malayong tahol ng aso ang siyang naging musika sa aming pag-iisip. Anong plano mo ngayon, ma? Tanong ni Miguel, pagkaraan ng ilang sandali. Hindi ko alam, pag-amin ko. Humingi siya ng pagkakataon para makilala ka, para maging ama sa'yo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso. Pero ang tanong, ma, kaya mo ba siyang patawarin? Ang tanong na iyon ang pinakamahirap sa lahat. Kaya ko ba? Kaya ko bang kalimutan ang 20 taon ng sakit at pag-iisa?
Kaya ko bang harapin ang lalaking iyon hindi na bilang isang multo ng nakaraan, kundi bilang isang parte ng aking kasalukuyan at marahil ng aking kinabukasan. Ang pagpapatawad, anak, ay hindi isang bagay na ibinibigay mo lang. Minsan, kailangan mo munang maintindihan, sagot ko. At sa ngayon, sinusubukan ko palang maintindihan ang lahat. Tumango si Miguel. Paano naman ako, ma? Anong gagawin ko? Araw-araw ko siyang kaharap sa opisina. Paano ko siya haharapin ngayon na alam ko na ang lahat? Maging totoo ka lang, anak, payo ko. Kung ano man ang nararamdaman mo galit pagkalito valid yan. Huwag mong pilitin ang sarili mo, kausapin mo siya kung handa ka na. Gusto niyo po ba siyang kausapin ko? Tanong niya. Tinitigan ko ang aking anak, ang bunga ng pag-ibig at sakit. Ang kanyang kaligayahan ang pinakamahalaga sa lahat. Ang gusto ko, anak, ay kung ano ang makakapagpasaya sa'yo at magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Sabi ko, ito ay desisyon mo. Hindi lang desisyon ko. Desisyon nating dalawa. Dahil pamilya tayo. At kahit anong mangyari, tayong dalawa ang magkasama. Niyakap niya ako. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang bigat na pareho naming dinadala, ngunit naramdaman ko rin ang lakas. Ang lakas na nagmumula sa pagiging mag-ina. Ano man ang dalhin ng bukas, haharapin namin ito, magkasama. Lumipas ang ilang araw na may bagong bigat sa hangin sa loob ng aming apartment. Araw-araw, pumapasok si Miguel sa trabaho na may dalang isang pasanin na hindi nakikita. Araw-araw, tinitingnan niya ang kanyang Sir Rafael hindi na bilang isang hinahangaang boss, kundi bilang isang ama na may utang na 20 taon ng mga kasagutan. Gabi-gabi, pag-uwi niya, magkukwentuhan kami. Hindi siya nagbago ng pakikitungo sa akin, ma, sabi niya isang gabi habang naghahapunan, ganun pa rin. Professional. Parang wala siyang alam na alam ko na. Siguro, hinihintay ka niya, sabi ko, hinihintay niya ang unang hakbang mo. Hindi ko alam kung paano, ma, pag-amin niya. Anong sasabihin ko? Hi sir, ako pala yung anak na tinalikuran niyo. May pait sa kanyang biro. Huwag mong isipin kung ano ang dapat sabihin, anak. Isipin mo kung ano ang gusto mong sabihin, payo ko. Nakikita ko ang hirap sa kanya, ang pagkalito, isang bahagi niya ay galit, ang isang bahagi naman ay curious. Ang batang lalaki sa loob niya, na laging naghahanap ng ama ay gustong-gusto ng lumapit, ngunit ang binatang nasaktan para sa kanyang ina ay nag-aalangan. Isang Biyernes ng hapon, habang naglilinis ako ng kwarto ni Miguel, may nakita akong isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kama. Ang parehong kahon na sinabi niyang pinagkuhanan niya ng mga sulat. Binuksan ko ito. Sa loob, naroon ang mga luma kong sulat, maingat na nakatali. At sa ilalim nito, may mga bagay na hindi ko ina. Lumipas ang ilang araw na may bagong bigat sa hangin sa loob ng aming apartment. Araw-araw, pumapasok si Miguel sa trabaho na may dalang isang pasanin na hindi nakikita. Araw-araw, tinitingnan niya ang kanyang Sir Rafael hindi na bilang isang hinahangaang boss, kundi bilang isang ama na may utang na 20 taon ng mga kasagutan. Gabi-gabi, pag-uwi niya, magkukwentuhan kami. Hindi siya nagbago ng pakikitungo sa akin, ma, sabi niya isang gabi habang naghahapunan. Ganun pa rin, professional, parang wala siyang alam na alam ko na. Siguro, hinihintay ka niya, sabi ko. Hinihintay niya ang unang hakbang mo. Hindi ko alam kung paano, ma, pag-amin niya. Anong sasabihin ko? Hi sir, ako pala yung anak na tinalikuran niyo, may pait sa kanyang biro. Huwag mong isipin kung ano ang dapat sabihin, anak. Isipin mo kung ano ang gusto mong sabihin, payo ko. Nakikita ko ang hirap sa kanya, ang pagkalito. Isang bahagi niya ay galit, ang isang bahagi naman ay curious. Ang batang lalaki sa loob niya na laging naghahanap ng ama ay gustong-gusto ng lumapit. Ngunit ang binatang nasaktan para sa kanyang ina ay nag-aalangan. Isang Biyernes ng hapon, habang naglilinis ako ng kwarto ni Miguel, may nakita akong isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kama. Ang parehong kahon na sinabi niyang pinagkuhanan niya ng mga sulat. Binuksan ko ito. Sa loob, naroon ang mga luma kong sulat, maingat na nakatali, at sa ilalim nito, may mga bagay na hindi ko inaasahan. May mga printout ng mga article tungkol kay Rafael de Villa. Ang kanyang mga tagumpay sa negosyo, ang mga charity event na dinaluhan niya, may mga litrato niya na galing sa internet, maingat na ginupit. At sa pinakailalim, may isang lukot na papel. Isang draft ng sulat, ang sulat kamay ay kay Miguel. Papa. Hindi ko alam kung dapat ba kitang tawaging Papa. O Sir, o Mr. De Villa. Matagal na kitang kilala, pero hindi mo ako kilala.
Nakikita kita araw-araw, nakikita ko ang galing mo, ang talino mo. Minsan, naiisip ko, sana ganito ang tatay ko. Tapos naaalala ko, ikaw nga pala ang tatay ko, galit ba ako sa'yo? Oo. Dahil iniwan mo si mama. Pero naiintindihan ko ba? Hindi. Gusto kong maintindihan. Gusto kong malaman kung bakit hindi ako naging sapat para manatili ka. Hindi na natapos ang sulat. Ang mga huling salita ay may bahid ng natuyong luha. Napatakip ako sa aking bibig, pinipigilan ang isang hikbi. Ang anak ko. Ang matapang kong anak. Sa loob-loob niya, dinadala niya ang lahat ng sakit at tanong na ito ng mag-isa. Pinoprotektahan niya ako mula sa sakit, habang siya mismo ay nalulunod dito. Dahan-dahan kong isinara ang kahon at ibinalik sa ilalim ng kama, ngunit ang mga salitang nabasa ko ay nakaukit na sa aking puso. Gusto kong malaman kung bakit hindi ako naging sapat para manatili ka. Ang sakit na naramdaman ko para sa aking anak ay higit pa sa anumang sakit na naramdaman ko para sa aking sarili. At sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Hindi ko nahahayaang danasin ng anak ko ang sakit na ito ng mag-isa. Kung hindi niya kayang gawin ang unang hakbang, ako ang gagawa para sa kanya. Ako ang haharap sa multo ng nakaraan para sa kapayapaan ng aking anak sa kasalukuyan. Kinuha ko ang aking cellphone. Hinanap ko ang numero ni Rafael. Ang kanyang numero na minsan ko nang binura. Ngunit ang mga numero ay nakatatak na sa aking isipan. Nanginginig ang aking kamay habang pinipindot ko ang call button. Ilang ring lang, sumagot siya. Elena? Ang boses niya ay may halong gulat at pag-asa. Huminga ako ng malalim, pinatatag ang aking sarili. Rafael, sabi ko, ang boses ko ay kalmado at desidido. Gusto kang kausapin ng anak mo. Kabanata 14, ang hapunan ng 3. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa sinabi ko. Sa kabilang linya, narinig ko ang paghinga ni Rafael na tila nag-aalangan. Sisigurado ka, Elena, tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Oo, sagot ko. Pero hindi niya alam kung paano, natatakot siya, nalilito, kaya ako na ang gumagawa ng paraan. Anong gusto mong gawin ko? Tanong niya. Halata sa kanyang boses ang kagustuhang sumunod sa kahit anong sabihin ko. Maghapunan tayo, sabi ko. Dito sa bahay. Bukas ng gabi. Ikaw, ako, at si Miguel. Oras na para mag-usap kayo, oras na para mag-usap tayong tatlo. Isang mahabang katahimikan ulit. Pagkatapos ay isang buntong hininga. Sige, Elena. Pupunta ako. Maraming salamat. Ang pasasalamat sa kanyang boses ay malalim at taos-puso. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng isang malaking tinik. May takot, oo. Ngunit napalitan iyon ng isang pakiramdam ng kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, ako ang may kontrol sa sitwasyon, ako ang nagdidikta ng mga susunod na mangyayari. Kinagabihan, kinausap ko si Miguel. Anak, inimbitahan ko ang tatay mo para sa hapunan bukas, sabi ko ng direkta. Nagulat siya. Ibinaling niya ang tingin mula sa TV papunta sa akin. Ano po, ma? Bakit? Dahil kailangan, sabi ko, umupo ako sa tabi niya. Nakita ko ang kahon mo, anak, nabasa ko ang sulat mo. Nakita ko ang hiya at gulat sa kanyang mukha, yumuko siya. Ma, sorry po. Hindi ko sinasadya. Huwag kang mag-sorry, pinutol ko siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay, walang dapat ikahiya. Naintindihan ko, anak. At nasasaktan ako na kinailangan mong dalhin yan ng mag-isa. Kaya bukas, haharapin natin to ng magkasama, wala ng takot, wala ng lihim. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagpapasalamat, tumango siya. Sige po, ma. Kung yan po ang desisyon nyo, kasama nyo ko. Kinabukasan, ang buong araw ko ay ginugol ko sa paghahanda. Nagluto ako ng mga paboritong pagkain ni Miguel kare-kare at sinigang. Nagluto rin ako ng kaldereta, ang paboritong pagkain ni Rafael noon. Hindi ko alam kung paborito pa rin niya, pero iyon ang ginawa ko. Bawat paghiwa ng sibuyas, bawat paggisa sa bawang, ay isang paraan para ilabas ang aking kaba at pag-aalala. 7:00 ng gabi, eksakto, may kumatok sa aming pinto. Nagkatinginan kami ni Miguel. Huminga ako ng malalim, ako na, anak. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin si Rafael. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng long-sleeve polo na nakatupi hanggang siko. May dala siyang isang bouquet ng puting rosas para sa akin, at isang paper bag na halatang naglalaman ng cake. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa likod ko kung saan nakatayo si Miguel.
Good evening, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tuloy ka, sabi ko, binigyan siya ng espasyo para makapasok. Pumasok si Rafael sa aming maliit na apartment. Ang kanyang presensya ay tila napakalaki para sa maliit na espasyo. Inabot niya sa akin ang mga bulaklak. Ang aming mga daliri ay nagdikit sa isang saglit, at isang pamilyar na kuryente ang muling gumapang. Para sa Diyo, sabi niya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Miguel. Ang dalawang lalaki ama at anak ay nagkatitigan, walang nagsasalita. Ang tensyon sa hangin ay pwedeng hiwain ng kutsilyo. Si Miguel, ang aking matapang na anak, ang unang nagsalita. Good evening po, sabi niya. Hindi sir. Hindi papa. Kundi isang simpleng po na puno ng paggalang ngunit may distansya. Tumango si Rafael, isang pilit ng ngiti sa kanyang mga labi. Miguel, Dan Bimago. Ang hapagkainan, na inihanda ko ng may pag-iingat, ay naging entablado ng pinakamahabang katahimikan sa aming buhay. Naupo kaming tatlo. Ako sa isang dulo, at ang mag-ama sa magkabilang gilid, magkaharap. Ang tunog lang ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa plato ang maririnig. Ang masarap na amoy ng pagkain ay tila hindi sapat para pawiin ang bigat ng kapaligiran. Alam kong ang gabing ito ang magpapasya sa lahat, at kailangan lang ng isang tao na magsimula. Ang bawat subo ng pagkain ay parang isang mabigat na bato na kailangang lunukin. Si Rafael ay halos hindi ginagalaw ang kanyang pagkain. Si Miguel naman ay nakayuko lang, nakatingin sa kanyang plato na parabang iyon ang pinaka-interesanteng bagay sa buong mundo. Ako, bilang tulay sa pagitan nilang dalawa, ay nararamdaman ang bigat ng kanilang mga hindi masabing salita. Pagkatapos ng ilang minutong nakakabinging katahimikan, hindi ko na natiis, ibinaba ko ang aking mga kubyertos. Hindi tayo nagtipon dito para lang kumain at magpakiramdaman, sabi ko, ang boses ko ay kalmado ngunit may diin. Tumingin ako sa kanilang dalawa. Nandito tayo para mag-usap. Tumingin sa akin si Rafael, ang kanyang mga mata ay nagpapasalamat sa aking pagbasag sa yelo. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang buong atensyon kay Miguel. Miguel, nagsimula si Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Alam kong walang salita ang sapat para punan ang 20 taon ng aking pagkukulang. At walang sorry ang makakapagbura sa sakit na naidulot ko sa inyo ng nanay mo. Hindi kumibo si Miguel, pero napatigil siya sa paggalaw at nakinig. Ang totoo, pagpapatuloy ni Rafael, araw-araw, tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang ginawa kong pagsunod sa lolo mo. Araw-araw, pinagsisisihan ko ang pagiging duwag ko. Dapat ipinaglaban ko kayo. Dapat hinanap ko kayo, anuman ang mangyari, pero hindi ko ginawa, at iyon ang kasalanan ko na dadalhin ko habang buhay. Huminga siya ng malalim. Nung nalaman kong ikaw ang anak ko, 1 taon na ang nakalipas, natakot ako, Miguel. Natakot ako sa galit na makikita ko sa mga mata mo, natakot ako na baka kamuhian mo ako. Kaya pinili ko ang madaling paraan. Ang manahimik. Ang pagmasdan ka na lang mula sa malayo, isang kaduwagan na naman. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng aming anak. Pero hindi ko na gustong maging duwag. Nandito ako ngayon, hindi para humingi ng kapatawaran, dahil alam kong hindi ko pa iyon deserve. Nandito ako para humingi ng isang bagay na mas mahirap ibigay, isang pagkakataon. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng naghahalong emosyon. Pagkakataon para saan? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig. Pagkakataon para makilala mo ako, sagot ni Rafael. Hindi bilang boss mo, kundi bilang Rafael. Isang taong nagkamali. At kung papayag ka, pagkakataon para subukang maging ama sa'yo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Miguel. Ama? Sa tingin nyo, ganoon lang kadali yon. Dadating kayo pagkatapos ng 27 taon, magsasabi ng sorry, at biglang magiging ama na kayo? Alam nyo ba kung ilang Christmas ang hinintay ko? Ilang birthday? Ilang araw ng mga ama ang tinanong ko si mama kung nasaan ang tatay ko? Ang bawat salita ni Miguel ay isang suntok na tumama hindi lang kay Rafael, kundi pati na rin sa akin. Ang sakit na kinimkim niya ay lumalabas na ngayon. Alam niyo ba kung anong pakiramdam na makita ang nanay mo na nagtatrabaho sa ibang bansa, nag-aalaga ng ibang bata, para lang mabuhay ako? Patuloy niya, ang kanyang boses ay tumataas na. Habang ikaw, ang tatay ko, ay nagpapakasarap sa yaman mo? Lahat ng yan, tiniis namin, kaya huwag kayong basta-basta hihingi ng pagkakataon na para bang ito ay isang business deal lang. Tumayo si Miguel, ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na tunog, nawalan ako ng gana. Naglakad siya papunta sa kanyang kwarto at isinara ang pinto ng malakas.
Naiwan kaming dalawa ni Rafael sa katahimikan. Ang hangin ay mas mabigat pa kaysa kanina. Nakayuko si Rafael. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak sa bigat ng mga salita ni Miguel. Nakita ko ang isang luha na pumatak mula sa kanyang mata papunta sa kanyang plato. Sa isang iglap, ang lahat ng galit ko sa kanya ay nawala. Ang nakikita ko na lang ay isang lalaking nasasaktan. Isang amang tinatanggihan ng sariling anak, isang taong hinarap ang bunga ng kanyang mga pagkakamali. Tumayo ako. Kinuha ko ang plato ni Miguel at ang plato ko. Naglakad ako papunta sa lababo. Pagkatapos, bumalik ako sa mesa at naupo sa silyang inupuan ni Miguel kanina, sa tapat mismo niya. Hayaan mo siya, Rafael, sabi ko ng mahinahon, kailangan niyang ilabas yun, matagal na niyang kinikimkim yun. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay pula at puno ng sakit. Tama siya, Elena. Tama siya sa lahat ng sinabi niya. Wala akong karapatan. Ang mga karapatan, minsan, kailangan nating pagtrabahuhan, sabi ko, gusto mo ng pagkakataon, sige. Pero hindi ito makukuha sa isang hapunan lang. Patunayan mo. Hindi lang sa kanya, kundi sa akin din. Tinitigan niya ako, naguguluhan. Paano, Elena? Simulan natin ulit, sabi ko, at nagulat ako sa mga salitang lumalabas sa aking bibig. Hindi bilang magkasintahan. Hindi bilang magulang ni Miguel. Kundi bilang dalawang taong nagkakilala ulit pagkatapos ng mahabang panahon. Kilalanin mo ako ulit, Rafael. Alamin mo kung sino si Elena ngayon, at hahayaan kitang ipakilala sa akin kung sino ang Rafael ngayon. At kapag handa na si Miguel, marahil, pwede ka na ring magpakilala sa kanya. Kinuha ko ang kamay niya na nakapatong sa mesa, malamig ito, huwag kang sumuko sa kanya, Rafael. Ngayon ka palang nagsisimula, ang paghilom ay hindi isang karera, ito ay isang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, sa unang pagkakataon, hindi na kami mag-isa. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Tumingin siya sa aking mga mata, at sa gitna ng kanyang kalungkutan, nakita ko ang isang kislap ng pag-asa. Walang nangyaring mahika ng gabing iyon. Hindi agad nagkapatawaran, ngunit may isang bagay na nagsimula. Ang unang hakbang sa isang mahabang daan tungo sa paghilom. Sa loob ng kwarto, alam kong nakikinig si Miguel. At sa hapagkainan, isang ama at isang ina, na pinaghiwalay ng tadhana at mga kasinungalingan, ay nagsimulang buuin muli ang isang tulay na matagal nang gumuho. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ang paglalakbay na ito. Kung magkakaroon ba ng, ang bawat subo ng pagkain ay parang isang mabigat na bato na kailangang lunukin. Si Rafael ay halos hindi ginagalaw ang kanyang pagkain. Si Miguel naman ay nakayuko lang, nakatingin sa kanyang plato na para bang iyon ang pinaka-interesanteng bagay sa buong mundo. Ako, bilang tulay sa pagitan nilang dalawa, ay nararamdaman ang bigat ng kanilang mga hindi masabing salita. Pagkatapos ng ilang minutong nakakabinging katahimikan, hindi ko na natiis, ibinaba ko ang aking mga kubyertos. Hindi tayo nagtipon dito para lang kumain at magpakiramdaman, sabi ko, ang boses ko ay kalmado ngunit may diin. Tumingin ako sa kanilang dalawa. Nandito tayo para mag-usap. Tumingin sa akin si Rafael, ang kanyang mga mata ay nagpapasalamat sa aking pagbasag sa yelo. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang buong atensyon kay Miguel. Miguel, nagsimula si Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, alam kong walang salita ang sapat para punan ang 20 taon ng aking pagkukulang. At walang sorry ang makakapagbura sa sakit na naidulot ko sa inyo ng nanay mo. Hindi kumibo si Miguel, pero napatigil siya sa paggalaw at nakinig. Ang totoo, pagpapatuloy ni Rafael, araw-araw, tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang ginawa kong pagsunod sa lolo mo. Araw-araw, pinagsisisihan ko ang pagiging duwag ko. Dapat ipinaglaban ko kayo. Dapat hinanap ko kayo, anuman ang mangyari, pero hindi ko ginawa. At iyon ang kasalanan ko na dadalhin ko habang buhay. Huminga siya ng malalim. Nung nalaman kong ikaw ang anak ko, 1 taon na ang nakalipas, natakot ako, Miguel. Natakot ako sa galit na makikita ko sa mga mata mo, natakot ako na baka kamuhian mo ako. Kaya pinili ko ang madaling paraan. Ang manahimik. Ang pagmasdan ka na lang mula sa malayo, isang kaduwagan na naman. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng aming anak. Pero hindi ko na gustong maging duwag. Nandito ako ngayon, hindi para humingi ng kapatawaran, dahil alam kong hindi ko pa iyon deserve. Nandito ako para humingi ng isang bagay na mas mahirap ibigay, isang pagkakataon. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng naghahalong emosyon. Pagkakataon para saan?
Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig. Pagkakataon para makilala mo ako, sagot ni Rafael, hindi bilang boss mo, kundi bilang Rafael. Isang taong nagkamali. At kung papayag ka, pagkakataon para subukang maging ama sa'yo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Miguel. Ama, sa tingin niyo, ganoon lang kadali iyon? Dadating kayo pagkatapos ng 27 taon, magsasabi ng sorry, at biglang magiging ama na kayo? Alam niyo ba kung ilang Christmas ang hinintay ko, ilang birthday, ilang araw ng mga ama ang tinanong ko si mama kung nasaan ang tatay ko? Ang bawat salita ni Miguel ay isang suntok na tumama hindi lang kay Rafael, kundi pati na rin sa akin. Ang sakit na kinimkim niya ay lumalabas na ngayon. Alam niyo ba kung anong pakiramdam na makita ang nanay mo na nagtatrabaho sa ibang bansa, nag-aalaga ng ibang bata, para lang mabuhay ako? Patuloy niya, ang kanyang boses ay tumataas na. Habang ikaw, ang tatay ko, ay nagpapakasarap sa yaman mo? Lahat ng yan, tiniis namin. Kaya huwag kayong basta-basta hihingi ng pagkakataon na para bang ito ay isang business deal lang. Tumayo si Miguel, ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na tunog. Nawalan ako ng gana. Naglakad siya papunta sa kanyang kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Naiwan kaming dalawa ni Rafael sa katahimikan. Ang hangin ay mas mabigat pa kaysa kanina. Nakayuko si Rafael, ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak sa bigat ng mga salita ni Miguel. Nakita ko ang isang luha na pumatak mula sa kanyang mata papunta sa kanyang plato. Sa isang iglap, ang lahat ng galit ko sa kanya ay nawala. Ang nakikita ko na lang ay isang lalaking nasasaktan. Isang amang tinatanggihan ng sariling anak, isang taong hinarap ang bunga ng kanyang mga pagkakamali. Tumayo ako. Kinuha ko ang plato ni Miguel at ang plato ko. Naglakad ako papunta sa lababo. Pagkatapos, bumalik ako sa mesa at naupo sa silyang inupuan ni Miguel kanina, sa tapat mismo niya. Hayaan mo siya, Rafael, sabi ko ng mahinahon, kailangan niyang ilabas yon, matagal na niyang kinikimkim yon. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay pula at puno ng sakit. Tama siya, Elena. Tama siya sa lahat ng sinabi niya, wala akong karapatan. Ang mga karapatan, minsan, kailangan nating pagtrabahuhan, sabi ko, gusto mo ng pagkakataon, sige. Pero hindi ito makukuha sa isang hapunan lang, patunayan mo. Hindi lang sa kanya, kundi sa akin din. Tinitigan niya ako, naguguluhan. Paano, Elena? Simulan natin ulit, sabi ko, at nagulat ako sa mga salitang lumalabas sa aking bibig, hindi bilang magkasintahan, hindi bilang magulang ni Miguel, kundi bilang dalawang taong nagkakilala ulit pagkatapos ng mahabang panahon. Kilalanin mo ako ulit, Rafael. Alamin mo kung sino si Elena ngayon, at hahayaan kitang ipakilala sa akin kung sino ang Rafael ngayon. At kapag handa na si Miguel, marahil, pwede ka na ring magpakilala sa kanya. Kinuha ko ang kamay niya na nakapatong sa mesa, malamig ito, huwag kang sumuko sa kanya, Rafael, ngayon ka. Kinuha ko ang kamay niya na nakapatong sa mesa, malamig ito, huwag kang sumuko sa kanya, Rafael. Ngayon ka palang nagsisimula, ang paghilom ay hindi isang karera, ito ay isang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, sa unang pagkakataon, hindi na kami mag-isa. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Tumingin siya sa aking mga mata, at sa gitna ng kanyang kalungkutan, nakita ko ang isang kislap ng pag-asa. Salamat, Elena, bulong niya, salamat. Hindi na siya nagtagal pa. Nang umalis siya, ang bigat sa apartment ay tila bahagyang gumaan, ngunit napalitan ng isang malalim na pag-iisip. Kumatok ako sa pinto ng kwarto ni Miguel. Pasok po, mahina niyang sagot. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, nakatingin sa bintana. Anak, sabi ko, naupo sa tabi niya. Okay ka lang? Umiling siya. Hindi ko po alam, ma. Galit ako. Pero nung nakita ko siyang umiyak, parang may kung anong kumirot dito. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Tao rin pala siya, ma. Nasasaktan din. Oo, anak, sabi ko. Lahat tayo nasasaktan. At lahat tayo, pwedeng maghilom. Niyakap ko siya, at sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang unti-unting pagbigay ng kanyang mga balikat, isang pagsuko hindi sa pagkatalo, kundi sa proseso ng pagtanggap. Ang mga sumunod na linggo ay isang maingat na sayaw, tinupad ni Rafael ang kanyang pangako. Hindi niya pinilit si Miguel, sa halip, sa akin siya nagsimula. Minsan, may matatanggap akong text mula sa kanya, kumain ka na ba? O kaya naman ay may magde-deliver ng paborito kong puto bumbong sa aming pinto, na may kasamang simpleng note, naalalang kita. Nagsimula kaming mag-usap. Sa una, sa telepono lang.
Pagkatapos, naglakas loob siyang mag-aya. Kape tayo, Elena? Sa labas, kahit 30 minutos lang. Pumayag ako. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop. Doon, sa ilalim ng malabong ilaw at sa amoy ng bagong giling na kape, nagkwentuhan kami. Hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa kasalukuyan. Ikinuwento ko ang buhay sa Dubai, ang hirap at ang mga aral. Ikinuwento niya ang kalungkutan sa tuktok ng kanyang tagumpay, ang mga gabing umuuwi siya sa isang malaki ngunit walang lamang bahay. Nakilala ko ang Rafael na hinubog ng panahon, at nakilala niya ang Elena na pinatatag ng mga pagsubok. Nakikita ni Miguel ang mga pagbabagong ito, nakikita niya ang unti-unting pagbalik ng ngiti sa aking mga labi, hindi na pilit, kundi totoo. Wala siyang sinasabi, pero alam kong nagmamasid siya. Isang Sabado ng hapon, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak na ipinadala ni Rafael, lumapit si Miguel. Ma, sabi niya, pwede ko po bang mahiram ang cellphone niyo? Ibinigay ko ito sa kanya nang walang tanong. Nag-type siya ng isang maikling mensahe at ibinalik sa akin ang telepono. Salamat po. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula kay Miguel na ipinadala niya sa sarili niya mula sa phone ko. Ang numero ni Rafael. Kinagabihan, habang kumakain kami, tumunog ang telepono ni Miguel. Tiningnan niya ito at nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi siya sumagot. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas ako ng pinggan, narinig ko siyang kausap ang sarili sa kwarto. Ano ba, Miguel, kaya mo yan? Maya-maya, lumabas siya. Ma, aalis lang po ako sandali. Saan ka pupunta, anak? Gabi na. Diyan lang po, sabi niya. May kailangan lang akong gawin. Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng isang text. Mula kay Rafael. Isang litrato lang. Isang litrato ng 2 tasa ng kape sa isang mesa. At sa tapat ng isang tasa, naroon ang kamay ni Miguel. Ang caption, sa wakas, Elena. Kinausap na niya ako. Ang mga luha na bumuhos mula sa aking mga mata ng gabing iyon ay luha ng purong kaligayahan, ang simula ng paghilom ng aking anak. Lumipas pa ang ilang buwan. Ang relasyon ng mag-ama ay dahan-dahang nabuo, hindi ito naging perpekto. May mga araw na may tensyon pa rin, may mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa bawat pag-uusap, sa bawat pagkain sa labas, sa bawat panonood ng basketball na magkasama, unti-unti nilang pinupunan ang nawalang 27 taon. Isang linggo ng hapon, niyaya kami ni Rafael na mamasyal, saan pa, kundi sa Luneta. Naglalakad kaming tatlo sa ilalim ng mga puno. Si Miguel at Rafael ay nag-uusap tungkol sa isang bagong kotse, nagtatawanan, naglalakad ako sa tabi nila, pinapanood sila. Ang puso ko ay puno ng kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng napakatagal na panahon. Lumapit sa akin si Rafael. Masaya sila, sabi ko. Masaya tayo, pagtatama niya. Dahan-dahan, inabot niya ang aking kamay. Sa pagkakataong ito, hindi ito malamig at nanginginig, mainit ito, at puno ng katiyakan, hinawakan ko ito pabalik. Tumingin kami sa aming anak na naglalakad sa unahan namin, isang binatang buo na ang pagkatao. Tumingin ako kay Rafael, ang lalaking minahal ko, ang lalaking kinamuhian ko, at ang lalaking unti-unti kong minamahal muli. Ang amoy ng kahapon, ang sandalwood at citrus, ay naroon pa rin, ngunit ngayon, hindi na ito amoy ng sakit at panghihinayang. Ito ay amoy na ng pangalawang pagkakataon. Amoy ng pamilyang dumaan sa bagyo, ngunit sa huli ay muling nabuo. Hindi ito ang kwentong pinangarap ko noong dalaga ako. Mas magulo ito, mas masakit, at mas komplikado. Ngunit habang nakatayo ako roon, sa pagitan ng aking nakaraan at ng aking kinabukasan, hawak ang kamay ng lalaking nagturo sa akin kung paano magmahal at magpatawad, alam ko ito ang kwentong para sa akin. Ito ang aming kwento. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang paghihintay, umuwi na rin ako. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elena, Rafael, at Miguel. Sa bawat isa sa inyo na sumama sa paglalakbay na ito, mula sa unang amoy ng kahapon hanggang sa simula ng paghilom, maraming salamat. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Bawat kabanata ay isang pagsisid sa iba't ibang emosyon sa sakit, sa galit, sa pag-asa, at sa pag-ibig. Para bang naging mga kaibigan ko sina Elena at Rafael, at naging anak ko na rin si Miguel, na nasasaksihan ang bawat bigat at gaan sa kanilang mga puso. Sa kwentong ito, nais kong ibahagi ang mensahe na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi pagtanggap.
Ito ay isang desisyon na palayain ang sarili mula sa bigat ng nakaraan para mayakap ang posibilidad ng hinaharap at ang pag-ibig hindi ito laging perpekto. Minsan, ito'y nagkakamali, nasasaktan, at naliligaw. Ngunit ang tunay na pag-ibig, lalo na ang pag-ibig sa loob ng isang pamilya, ay laging naghahanap ng daan pabalik. Higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Isang paalala na hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli, para bumawi, at para maghilom. Ngayon, kung inyo pong mamarapatin, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang tumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Ang inyong mga kwento at pagninilay ay kasing halaga ng kwentong ito para sa akin. Hanggang sa muli nating pagsasama sa mga susunod pang salaysay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pakikinig.